Alam niyo na kung anong lulutuin ko. Diyos ko, ilang araw ko nang iniisip yan. Nasabi ko gusto kong magluto ng palabok. Kaso, ang problema ko, wala akong sahog, wala yung iba. Kasi ako talaga ugali ko pag nagluluto. Kahit konti lang yung pinaka-ingredients. Basta kumpleto. Sabi ko talagang crave na ako. Gusto ko na talagang magkumain yan. Kaya ako na lang nandyan. Pinakita akong 555 na squid, tapos ilang pirasong shrimp, yung konting onion leeks ko. Yan lang ang meron ako. Tapos nakita ko si Mama Sita. Sabi ko, sige na nga, ayan na, iluto ko na nga. Tapos meron din ako nakita ang chicharon na nakastack. Alam mo, laki rin na ng tulong ni Mama Sita. Hindi na ako nag-ano. Kasi ako kasi talaga, pagka nagluluto ako ng palabok o kaya ng malabon, gusto ko gumagawa ng sarili kong sauce. Gusto ko ako yung gagawa. Talagang tinatamad din siguro ako. Pero gusto kong kumain. Alam mo yun? Tinatamad ka pero gusto mong kumain. Kaya nagluto ko ng konti. As in, kaya 3 pirasong itlog na nandyan. Parang, Diyos ko, kalahating kilo niluto ko. Pero kami lang talaga kumain ng asawa ko ng mga time na yan. Yung buhok ko malinis yan. Nagkaroon lang talaga ng marka-marka yan. Yun, katulad ng usual na laging ginagawa. Gisa ng bawang sibuyas. Nilagay ko agad yung yung squid at saka hipon para lumasa agad. Kasi nga, konti lang talaga yung sahog ko dyan. Tapos, ang pinaka nagpalasa talaga dyan sa niluluto ko is yung tinapa. Tinapa na galing Pilipinas. Iba talaga. Iba talaga ang lasa pagkagaling sa Pilipinas. So, yung pinaka nagbigay ng lasa sa kanya, yun talaga. Minsan ito rin talaga, napapaisip ka talaga kung ano bang pinagkaiba ng palabok at saka malabon. Diba? Ang para sa akin kasi, parehas lang siya ng lasa, parehas lang din siya ng ingredients. Wala siyang pinagkaiba kung iisipin mo talaga. Pinagkaiba niya siguro para sa akin nakaiwalay lang yung sauce ng palabok dun sa malabon. Yun lang ang pinagkaiba niya. Tsaka yung pinaka-noodles na gagamitin mo. Pero minsan choice mo na rin yun kung anong gustong katulad yan. Gamit ko na noodles na yan. Pwede mong gamitin sa palabok yan. Pwede mo rin gamitin sa malabon. Pinagkaiba lang niya ngayon, yun nga, nakahalo na yung sauce. Which is okay din kasi. Ang palabok kasi napaka-proseso. Ang dami niyang sahog-sahog na nakahiwalay. Tapos kailangan mong ilagay isa-isa. Hindi katulad nitong malabon. Ayan na, kakainin mo na lang ng rekta. At saka para sa akin, parang mas malasa siya kasi parang humahalo talaga yung sauce niya dun sa pinaka-pasta niya. Kaya nung tinikman ko, okay naman. Diyos ko, thank you Mama Sita dahil sa iyo napadali ang trabaho ko. Masarap din naman talaga yung yung Mama Sita. Pero syempre, mas okay din kung ikaw mismo yung gagawa ng sauce mo. Mas okay din talaga yun. Siguro dito sa kung nagmamadali ka, nagtatrabaho ka, tapos nagke-crave ka lang, yan, gamitin mo si Mama Sita. Sabi ko nga sa asawa ko, bahala ka, basta ako kakain ako. Kasi talagang, ewan ko ba, gusto ko lang siyang kain. Dahil sa ako lang naman na may gustong kumain itong palabok, kakain ako mag-isa. Sige Lord, basang-basa pa ako ng pawis dyan. Maluto ko lang talaga yan. Okay din na pawisan ako, pero Diyos ko napansin ko. Basa pa lang ako ng pawis talaga. Yung makain mo lang yung kinikrave mo, kaya wala ka ng pakailan. Hindi naman ako sinita. Hindi nila to. Kasi wala namang buto. Hoy, hindi ako professional sa mga luto-luto. Kaya yun lang ang opinion ko sa palabok at saka sa malabon. O kaya sa luglog. May mga kanya-kanya talaga ng mga style ng pagluluto. May kanya-kanya ng tawag sa bawat lugar. Pero ako, yun lang yung opinion ko. As in, sarap na sarap talaga ako. Wala akong pakailam. Talagang ang sarap niya para sa akin. Tapos dadating yung asawa mo, ang sarap mong ibenta. Yung ang lakas mang asar talaga. Nako, Diyos ko, kung pwede ko lang ibenta to, binenta ko na talaga siya. Literal. Yung kuwang-kuwa niya talaga, yung inis ko. Diyos ko, pero wala akong pakailang kakain ako kasi talagang gusto ko talagang kainin Gano'n to. talaga ang prinsipe. Ang sarap talagang magbenta ng asawa. Gano'n talaga ang prinsipe. Wala akong... Bagay, gusto ko naman maraming kalamansi ito. Masarap. Plastic mo. Masarap. Pag ganito kasarap mo, luto ng asawa, makakalimutan ko pangalan ko. Okay. Ang sarap na promise. Wala na masyadong sahog. Ilan lang yung hipon na nilagay ko dyan. Tapos isang kain ng sweet. Pero, nagdala talaga sa kanya is yung tinapa. Ha? Kain mo namin ha. Bye-bye. Na hindi sa talaga binibuild up ko yung sarili ko pero masarap talaga.